tayo. May panibago na naman akong nozzle na binuo. So ipa-fire test ko muna. Kung successful, ipo-pull out ko, then ibibigay ko yung detalye. So sana gumana ito. So bagong nozzle itong aking naisip. Okay, so let's start. Samahan niyo ako sa mga walang sawang pagtuklas tungkol sa kalan de mantika para natin mapapaganda. So pagtulungan natin na gumanda ang performance ng ating mga kalan de mantika. Okay, so sisindihan na natin ang ating burning chamber. So gaya ng dati, para safe, gumagamit ako ng fire kindler para malayo sa kuwan, sa apoy. So binubuhusan ko muna ng gas ng ating fire kindler, pati yung palibot ng ating chamber. Kaunti lang naman. Tapos saka tayo magsisindi, medyo malayo sa fire chamber para hindi tayo pasok. Pag nagliab, okay na yan. Okay, pag may sindi na, pwede na natin buksan ang ating blower ng mga hanggang number 3 lang muna. Painitin muna natin ng kaunti ang ating chamber. Maski mga less than 1 minute, okay na yan pag medyo mainitan ng konti. Then, dahan-dahanan natin buksan yung ating blower. Ilagay natin sa kalahati. Okay, so babalik rin yung camera para nakikita nyo maigi. Ganyan ang nangyayari. Tingnan nyo maigi. Okay, so ito ngayon ang nangyayari dyan sa loob. Sa ating chamber. Ang setting niya, nilagay ko lang sa kalahati lang muna. So, tingnan muna natin ang performance na itong isang nozzle na ito. Pag ito nag-success, mamaya ipupull out ko ito. Then, ipapakita ko yung itsura na ito. Against the light ako. May nasa tapat ako ng bintana eh. Okay, so pwede na siguro nating ilagay sa number 7 para medyo makarecover na kaagad. Okay, so far parang may nakikita na akong kaunting improvement nito. Parang medyo maganda ang kalalabasan. Abangan pa natin ang performance nito hanggang sa maabot niya ang maximum performance ng bago kong nozzle na ito. Ito ay 3/4 na GI pipe ang diameter. So nakakonsentrate ako ngayon sa mga GI pipe na 3/4 ang diameter na mga tubo na pang nozzle ang gagawin ko. Okay, so kaya ganito kasi mahangin dito sa lugar ko kasi tabi ako ng bintana. Ayan o, masyadong mahangin sa labas. Tignan nyo yung mga puno. Okay, so far nawawala naman yung nakaka-recover naman. Pag napapasukan ng hangin, nagkakaroon ng orange at saka yellow flame. So antayin lang natin yung total performance nito. Makikita natin ang talagang pinaka-performance nito. Pag nag-init, may lalabas na yung total performance nito. So antayin lang natin. Parang magandang kalalabasan na ito Okay, parang mainit na yung ating chamber kaya ipupull na natin yung ating setting. Mga 90%. Ayan. Okay, so far may nakikita na akong blue flame na sumisirit sa mga gilid. Parang success ang aking bagong chamber na nagawa.
Siya nga pala, ito yung nakasalang sa skeleton type na chamber tong gawa ko. Ayan, tingnan nyo yung kanyang itsura. So yan nga, ito ang aking skeleton type na chamber na gawa. Automatic ang kanyang ang kanyang pag-feed ng langis. Okay, so nagsisimula nang sumirit yung mga blue flame sa ibabaw. Parang success itong naisip ko na nozzle na ito. So antay-antay lang tayo hanggang sa talagang mag-init siya. Dito ako sa kabila kasi against the light ako dun. Parang okay naman. Nagkakaroon lang ng orange na apoy kapag napapasukan ng hangin o humahangin. As of now, may mga lumalabas ng blue flame sa ating top portion. Nung una, akala ko pag nagbabago yung apoy, gawa ng sa langis o kaya may tubig. Yung pala hangin lang pala ang nakaka-epekto niyan. Masyadong open yung ating chamber kaya ganyan. Masyadong malaki ang ating bunganga o opening ng ating chamber. Kaya pag may aanuhan siya ng hangin, napapasukan ng konti, so nagbabago ang performance. So antay-antayin pa natin na talagang uminit na siya. Pag nag-init, lalagyan natin ng salang. Titignan natin kung blue flame ang product neto. Okay, ito ang aking skeleton type na kalandi mantika. Saya na yung kanyang itsura. Iikutin muna natin. Napakasimple lang neto. Itong tangke. Detachable lang ang ating tangkay, pwedeng ilipat kahit sa klase ng kalan. Kasi nakatornilyo yan, 2 tornilyo lang yun. Ayan, pwede siyang ilipat sa ibang mga kalan. May talaga, may mahangin talaga ngayon dito. Hindi pa masyado mainit yan kasi basa pa yung ibabaw na portion ng ating nozzle. Ayun, may pa. Meron pang bakas na mantika yung pinakaibabaw ng ating nozzle. Pag nawala na yung mga mantika na yan o used oil na sa ibabaw ng nozzle, ayan, siguro tama na yung kanyang init na ipon. Then sasalangan natin siya ng mahiwagang kaserola ulit. At saka mahiwagang kawali. Okay, so medyo tuyo na yung ibabaw. Siguro pwede na nating salangan yan. Okay, so parang tuyo na yung ibabaw. So pwede na nating isalang yung ating kaserola. Tignan natin kung blue flame ang ibibigay niya. Although na may orange, meron namang blue, nananaig naman yung blue. So sasalangan natin ng kaserola, tingnan natin kung ano ang mangyayari, kung ano ang magiging performance. Okay, so titingnan natin kung anong mangyayari. Okay, pagka nilalagyan natin ang ating kawali, ang ating kaserola, nagbabago ng kulay, oh. Ayan. Tapos pagka nilagay na natin yung ating kaserola, babago siya ng kulay, nagiging asul siya.
Okay, so yung bumabaybay ay asul na. Wala nang orange na lumalabas. So, ito ang kanyang performance. Ang lumalabas sa gilid ay mga asul na. Kaunti na lang yung orange sa loob lang. Lalayo ako, medyo mainit. Mahangin nga lang dito sa pwesto ko. Malakas din ang puwersa. So parang pwede na ito. Hindi nga lang masyado makita yung blue flame. Pero bumabaybay sa kanya ay blue flame na, ayan o. Ang sinalang ko dyan, 1 litro. Nagsisimula na kaagad siyang kumulo. Gumagalaw na yung tubig. Wala pang 4 minutes. Dito tayo sa kabilang side. Wala nang lumalabas sa gilid na orange. Ayan, kulong-kulo na agad. Ito ang gusto kong kulo. Merong sa gitna at saka sa gilid. Lalo na pagka ipinul natin ang kuwan ang ating blower. Yan, ipinul ko na yung blower. Nag-iwan lang ako ng konti. Mag-iwan lang tayo ng mga ilang percent. Huwag lang natin isasagad. So yan, bumapaypay na yung mga blue flame sa gilid. Pagka nilalakasan natin, tumataas na rin yung apoy sa mga gilid kapag ka naka-full. Pero lumalabas, ayan, may kulay blue na talaga. Nahaluan lang ng orange kapag ka nahanginan. Hindi balanse ang apoy kasi mahangin dito sa side na to. Tingnan natin yung loob. Okay na ang performance nito. Wala nang orange na umaano sa mga gilid-gilid. Konting-konti lang talaga ang bumabaybay. Pero sa mga gilid, asul na. Hindi nga lang masyado makita kasi araw na araw ngayon. Pero yung loob, blue na talaga. Bluish na talaga. Konting-konti lang ng orange.
tingnan nyo yung kulo. Talagang solid sa gitna. Pati konti sa gilid. Yan ang gusto kong kulo. Hindi yung gilid lang. Gusto ko meron din sa gitna. Okay, so pawala na yung ating feed, yung ating langis. Kaya medyo nagbabago na yung kanyang kulay. Kaya makasubok na. Okay, wala na yung ating laman ng ating tangke, ubos na rin. Kaya hindi na nababa. Okay, so hanggang dito na lamang muna uli. At abangan nyo pa yung update ng aking mga nozzle na ito. So until then,